Naramdaman mo na ba na para kang isang puzzle piece na may maling hugis? Lahat ng iba pa, parang perpektong magkakasya. Swak na swak. Samantalang ikaw, kahit anong pilit mo, may nakausling parte, may kulang na bahagi. Ito ang pakiramdam ng isang outsider. Yung pakiramdam na tinataboy ka ng sistema, sa trabaho, sa pamilya, kahit sa grupo ng mga kaibigan. Parang may invisible wall sa pagitan mo at ng lahat. At ang masakit, sinubukan mo. Sinubukan mong maging katulad nila. Tinabas mo ang iyong mga kanto. Pinilit mong pagkasahin ang sarili mo sa isang kahon na hindi para sa iyo. Pero imbes na gumana, mas lalo ka lang napagod at nalito. Bakit ganon? Bakit ka tinatanggihan ng mundo? Ang sagot ay simple pero malalim. Hindi ikaw ang may problema. Ang problema ay ang sistema mismo. Unawain natin, ang sistema, lipunan, kumpanya, pamilya, ay parang isang organism. Ang layunin nito ay mabuhay at manatiling stable. Para mangyari yan, kailangan ng rules, ng norms, ng predictability. Kailangan lahat ay sumusunod sa iisang tugtog. Ito ang tinatawag sa psikolohiya na social conformity. Ang tao ay programmed na sumunod sa grupo para sa survival. Noong unang panahon, kung maiiwan ka sa tribo, patay ka. Kaya ang utak natin, takot na maiba. Mas gugustuhin pa nitong maging mali kasama ang marami, kaysa maging tama ng nag-iisa. Ngayon, ikaw na isang outsider, ay isang glitch sa program na ito. Hindi ka sumasayaw sa kanilang tugtog. Kino-question mo ang status quo. Ang iyong pag-iral pa lang ay isang banta sa kanilang comfort zone. Ito ay nagdudulot ng cognitive dissonance sa kanila. Nagugulo ang isip nila dahil pinapakita mo na may ibang paraan para mabuhay. At ano ang pinakamadaling paraan para maalis ang gulo sa isip? Tanggalin ang pinagmumulan ng gulo. Ikaw yon, kaya kanila tinataboy. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil pinoprotektahan nila ang kanilang sariling sistema ng paniniwala sa pamilya. Ikaw ang black sheep dahil pinili mo ang art kaysa sa pagiging doktor na gusto nila. Sa opisina, ikaw ang troublemaker dahil tinatanong mo kung bakit kailangang gawin ang mga bagay sa paulit-ulit na paraan. Kahit hindi na ito epektibo, ang pagtanggi ng sistema ay hindi personal na atake. Ito ay isang immune response. Ikaw ang foreign body na sinusubukang ilabas ng katawan. Okay, so gets na natin kung bakit. Ngayon, ang pinaka-importanting tanong, bakit ito maganda? Una, ang pagtanggi ay impormasyon. Isang malinaw na signal. Sinasabi sa iyo ng sistema, hindi ka para dito. At imbes na malungkot, dapat kang magpasalamat. Dahil pinipigilan ka nitong magsayang ng oras at enerhiya sa isang lugar kung saan hindi ka kailanman mamumulaklak. Isipin mo kung nagtagumpay kang magkasya. Mananatili kang isang kupas na bersyon ng iyong sarili. Laging nag-aalala sa iisipin ng iba. Ang pagiging outsider ay pumipilit sa iyong maging tunay. Pangalawa, ang iyong kahinaan ay ang iyong superpower. Dahil hindi ka nakakulong sa groupthink, nakikita mo ang mga bagay na hindi nila nakikita. Nakikita mo ang mga problema, ang mga pagkakataon, ang mga solusyon,
Ito ang pinagmumulan ng inobasyon. Lahat ng malalaking pagbabago sa kasaysayan, sa sining, sa siyensya, sa lipunan, ay sinimulan ng mga outsider. Mga taong tinawag na baliw, weirdo o rebelde hanggang sa napatunayan nilang tama sila. Pangatlo, pinipilit ka nitong hanapin ang iyong tunay na tribo. Kung ang sistema A ay ayaw sa'yo, hindi mo kailangang pilitin. Mayroong sistema B, C, D, at kung wala, gawin mo ang sistema Z. Hindi mo kailangan ng pag-aproba mula sa lahat. Kailangan mo lang ng koneksyon sa iilan na nakakaintindi sa'yo. Sila ang mga taong hindi magtatangkang baguhin ka. Bagkus ay ipagdiriwang pa ang iyong pagkakaiba. Kaya, ano ang dapat mong gawin? Narito ang isang simpleng plano. Step 1. I-reframe ang rejection. Huwag itong ituring na kabiguan, kundi feedback. Sa bawat hindi, tanungin mo ang sarili mo, ano ang sinasabi nito tungkol sa akin at sa kanila? Baka sinasabi lang nito na magkaiba kayo ng values. At okay lang yon. Step 2. Palakasin ang iyong core. Kilalanin mo kung sino ka talaga, kung ano ang mahalaga sa iyo. Kapag malinaw sa iyo ang iyong why, hindi ka na masyadong apektado sa opinyon ng iba. Ang iyong self-worth ay nagmumula sa loob, hindi sa labas. Step 3. Bumuo o maghanap. Actively search for your people. Sa internet, sa mga hobby group, sa mga lugar na hindi mo inaasahan. At kung hindi mo mahanap, gumawa ka. Magsimula ka ng blog, ng club, ng proyekto. Maging parola para sa ibang mga outsider na katulad mo. Tandaan, ang pagiging outsider ay hindi isang habambuhay na sentensya. Ito ay isang yugto, isang training ground. Pinapatatag ka nito. Tinuturuan kang umasa sa sarili mo at inihahanda ka para sa isang buhay na mas totoo at makabuluhan. Kaya sa susunod na maramdaman mong hindi ka kabilang, huminga ka ng malalim. Huwag mong isipin na ikaw ang depekto. Baka isa ka lang kasing susi na sinusubukang ipasok sa maling kandado. Ang misyon mo ay hindi ang magkasya, kundi ang hanapin ang pinto na para talaga sa iyo.